Ito ang gawin mo para magkanegosyo ka na. Ikaw ba yung taong nag-iisip ng negosyo? Pero wala ka pa rin maisip na negosyo. Tapusin mo ang bidyong to. Kasi napaka-importante nito. Kapag natapos mo ang buong bidyong to, sinisigurado ko sa'yo, magkakanegosyo ka na. Ito ang gawin mo kung wala ka pang negosyo ngayon. Ngayong nagkita tayong dalawa. Kung hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala uli si Darcel Robles. Isa po akong negosyante na may 5 taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Naaalala ko pa dati, nung ako'y nalugi sa pagnenegosyo. Kasi pag nalugi ka sa negosyo, ang hirap uli makabangon. Durog ang puso mo. Yung pwesto ng negosyo mo kapag binabalikan mo, naaalala mo yung negosyo mong yun. Ito kwento. Taong 2020, nung ako'y nagnegosyo ng milk tea. Nutella. Yan. Ninegosyo ko yan. Nutella business. Nagnegosyo ko niyan. Tumagal ako dyan ng taon. Ang naging problema ko dyan, cash flow. Ang dami kong pautang. Ang dami kong receivables na hindi ako binayaran. Tapos yung mga stock ko, napasobra ang mga order ko sa mga stocks. Na-overstocks ako. Hindi ko na-manage ang cash flow ko. Kasi baguhan pa ako niyan eh. Hindi ko pa alam yung mga cash flow na yan. Kung gaano ka-importante yan. Kaya kung umorder ako ng bawat stocks, bulto-bulto. Pag-order ko ng maraming stocks na bulto, humina ang benta ko. Unang bukas ko ng negosyong yan, 3 buwan, malakas. Pagkatapos ng 3 buwan, nagtumal na. Kaya yung order kong stocks na marami, tumulog ang pera dun. Napanisan ako ng mga stocks, dun ako nalugi. Kaya nung nalugi ako, bagsak ang ego ko. Bagsak ang sarili ko. Halos wala na akong kakilala. Kasi ganyan ang tao eh. Pag wala ka na sa kanila. Pero alam mo ang ginawa ko? Nagtayo uli ako ng isang negosyo uli. Nag-raise ako ng pera. Pagka-raise ko ng pera, sinimulan ko uli yung bagong negosyo. Bumalik yung confident ko sa sarili ko sa pagnenegosyo. At yung negosyo kong yun, may physical store yun. Kaya talagang sobrang taas ng confident ko dun. Ang ginawa ko, pinokus ko ang online. Online, hataw ako sa online. Binablog ko ang negosyo kong yun. Ang ginamit ko, karanasan ko. Ano ba yung experience ko sa buhay? San ba ako magaling? Yun ang ginamit kong negosyo. Tapos hinataw ko sa online. Nag-vlog ako. Nag-content ako, binibidyo ang komprada ko. Ang negosyo ko. At ang pagbabagong binigay sa buhay ko. Sobrang grabe. Kahit ano pang dumating na pagsubok sa akin sa pagnenegosyo, kaya ko uli magtayo ng negosyo. Kasi natuklasan ko na yung pinakapuhunan na hindi pala pera. Online ang puhunan ngayon. Pagalingan mag-vlog. Tapos gamitan mo ng experience mo. Experience. Yan ang pinakauna nating paraan para magkanegosyo ka na. Para malaman mo yung negosyong para sa'yo. Ano yung experience mo? For example natin may trabaho ka. Nagtatrabaho ka bilang welder. Yan na yung experience mo. Gamitin mo yan. Ininegosyo mo yan. Sa bahay ka lang. Ang gawin mo, videohan mo lang habang nagwe-welding ka. Pustahan tayo, may kokontak sa'yo na magpapagawa ng mga gate nila. Tungkol sa bakal, tungkol sa pag-welding. Kaka-vlog mo, kaka-video mo. Kasi yan ang ginawa ko dati eh. Nagbahay lang ako. Nagnegosyo ako sa bahay lang. Binibidyohan ko lang. Tapos may dumadating ng mga order. Hanggang sa nagkaroon ako ng solid customer. Na kada buwan, sila ang bumibili sa akin. Magnegosyo ka sa bahay mo. Online, i-vlog mo, i-video mo ang negosyo mo. Experience ang gamitin mo para magkanegosyo ka na. Kaya ngayong nalaman mo to, gagamit ka ng technique na isipin mo ang karanasan mo sa buhay. Technique. Sa pamamagitan ng technique na yan, malalaman mo kung saan ka magaling. Kung ano yung bagay na pinaglaanan mo ng ilang taon. Experience mo yun. At yun ang gamitin mo. Kasi mahusay ka dyan. Sobrang husay mo dyan. Hahanga ang customer sa'yo. Hanggang sa paulit-ulit siyang makikipag-transaction sa'yo. At negosyo na yun. Pag nakabenta ka, umpisa na. Negosyo na yan. At i-vlog mo ng i-vlog. Videohan mo ng videohan ng sarili mo. Ganyan ang gawin mo. Para magka-negosyo ka na, umpisahan mo na. Negosyante ang tanging daan. Papunta sa kayamanan. Tandaan mo yan. Palagi mong gawin yan. Isipin mo ang karanasan mo sa buhay. Huwag mong sayangin yan. Gamitin mo yan. Malinaw ba? Ayos? Okay, next. Dadako na tayo sa pangalawa nating paraan para malaman kung ano ang negosyong para sa'yo na magpapayaman sa'yo ay ang tandaan mo kung anong lalabas sa bibig mo. Kung anong sasabihin ng bibig mo, tandaan mo yan. For example, dati, ako, lumabas sa bibig ko, dito sa lugar namin, sana merong exercise. Nung lumabas sa bibig ko yun, sinulat ko yun. Basta sinulat ko lang. At pagdating ng 2022, tinayo ko yung gym business ko. Kasi yun ang lumabas sa bibig ko eh.
Ibig sabihin, yun ang kailangan sa lugar namin. Yun ang wala sa barangay namin. Kasi ikaw na mismo naghanap eh. Lumabas sa bibig mo eh. Sana may gym dito. Sana may pag-exercisean dito. Ibig sabihin, yun yung problemang kailangan mong lutasin sa barangay nyo. At kapag nalutas mo yung problemang yun, pera yun, negosyo yun, at sa'yo yun. Kaya ngayong narinig mo to, gagamit ka ng technique na isulat mo sa notebook ang sasabihin ng bibig mo technique. For example, natin pumunta ka sa lugar na sobrang hirap na hirap sila sa tubig. Yung lugar na yun, hirap na hirap sa tubig. Lalabas sa bibig mo yan. Kapag pumunta ka sa lugar na yun, sasabihin ng bibig mo, sana madali ang tubig dito. Kasi ang hirap mag-igib. Ibig sabihin, yun na yung negosyong kailangan ng lugar na yan. Kaya kailangan mong gamitan ng isulat mo sa notebook technique. Pag nagawa mo yan, madaming negosyo kang may isip na pwede mong simulan na malaki ang kitaan. Kasi problema ang inuna mo. Hinanap mo yung problema, tapos nilagyan mo ng solusyon ng negosyo mo. Kaya ngayong alam mo na to, ang gawin mo, maging curious ka, maging alerto ka, tandaan mo lagi ang sasabihin ng bibig mo. Malinaw ba? Ayos? Okay, next dadako na tayo sa pangatlo nating paraan para makapagsimula ka ng negosyo ay ang gamitin mo kung saan ka magaling. Gamitin mo ang talent mo. For example natin, magaling ka kumanta. Wala ka nang ibang iisipin. Kumanta ka lang ng kumanta. Hanggang sa gumaling ka ng gumaling dyan lalo. At targetin mo bawat barangay, kailangan ini-invite ka na ikaw yung kakanta tuwing piyesta. At sisingilin mo ng malaking presyo. Kasi lamang ka sa maraming tao dyan. Magaling ka kumanta naturally. Talent mo yan eh. Simula pagkabata magaling ka na dyan eh. At willing ang mga taong bayaran ka. Kumanta ka lang. At makikita na ng Diyos yan na sobrang seryoso ka sa pangarap na yan. At ibibigay niya yan sa'yo. I-vlog mo habang kumakanta ka. Para maraming tao mag-i-invite sa'yo sa bawat okasyon na meron sila. At babayaran ka nila. Hindi birong pera. Kailangan mo lang talagang sipagan para mas malaki ang kita kada araw-araw. Talent. Gamitin mo yan. Huwag mo sayangin yan. Binigay sa atin ng Diyos yan. Gamitin mo palagi yan. Yan ang gawin mo para makapagsimula ka ng negosyo na malaki ang kitaan sa panahon ngayon. Ayos? Malinaw ba? Okay, next dadako na tayo sa pang-apat nating negosyo para masimulan mo na ang negosyo mo ay ang video editor. Ito yung negosyong mag-e-edit ka ng mga video para sa mga vlogger. Kasi makikita mo ngayon, padami ng padami ang mga vlogger ngayon. Ang gawin mo, masterin mo mag-edit. Kasi sobrang dami ng market. Sobrang daming vlogger at kakaunti pa nag-e-edit ngayon. Mga video editor ngayon kakaunti pa. Ang laki ng market mo. Madali ka makakuha ng client. I-edit mo lang ang kanyang video. Mga international ang client mo. Para dollars ang bayad sa'yo. Kaya ngayong narinig mo to, ang gawin mo. Simula ngayon, galingan mo sa pag-e-edit. Pag-aralan mo yan. At kapag may kakilala kang ganun na wala ng panahon mag-edit, alukin mo. Pag-practicean mo muna siya. At kada practice mo, huhusay ka ng huhusay dyan. At targetin mo na ang international, ang mga kano para dollars na ang ibabayad sa'yo. Yan ang negosyong kahit nasa bahay ka lang. Malaki ang kitaan. Kung gusto mo magsimula na ng negosyo, yan ang gawin mo. Masterin mo. Mag-edit ng video para magka-negosyo ka na. Ayos? Okay, next dadako na tayo sa pinakahuli nating paraan para makapagsimula ka ng negosyo ay ang fitness instructor tungkol sa kalusugan. Mapapansin mo ngayon, padami na ng padami ang mga taong nagkakasakit dahil sa mga kinakain, dahil sa lifestyle. Laging puyat, mataas na sodium lagi ang kinakain. Puro fast food, wala nang panahon magluto sa bahay. Ngayon, papasok ka. I-guide mo sila sa mga gym. Tuturuan mo sila kung paano ang proper diet, paano mag-exercise. At kada isang client, singilin mo ng hindi birong pera. Malaking pera. Kasi paglalaanan mo siya ng oras eh. Aalagaan mo siya eh. At trabaho yun. Matinding trabaho yun. At deserve mong bayaran ng malaki. Kaya yan yung negosyong malaki ang kitaan. Yan yung negosyong kailangan mong simulan. Ito na ang panahon. Turuan mo ang mga tao, alagaan ang kalusugan nila. Maging instructor ka sa mga gym para ang mga tao lumakas ang katawan araw-araw. Kasi maraming mayayamang tao na may mga sakit. Pinapanalangin nila na sana wala silang sakit. Pero huli na ang lahat. Ngayon, takutin mo ang mga tao na ganun. Takutin mo sila para mag-enroll lagi sa'yo. Para maturuan mo. Singilin mo ng presyong malaki.
Talagang malaki. Kasi mayaman ang target mo eh. Kaya ngayong narinig mo to, mag-umpisa ka muna ng sarili mo. Mag-exercise ka, alagaan mo ang sarili mo. At kapag na-master mo na yung disiplina, pag-aalaga sa sarili mo, pag-aalaga sa kalusugan mo, gawin mo ng negosyo. Maging instructor ka na sa mga fitness gym. Yan ang negosyong kailangan mong simulan. So ang tanong, bakit ko sinasabi sa inyo to? Itong mga sikreto sa negosyo, bakit ko tinuturo ng libre sa inyo? Kasi para sa akin, naniniwala ako, tanging negosyo lang ang daan papunta sa pagyaman. Negosyante lang ang paraan. Kailangan mong maging negosyante. Umpisahan mo na. Kilusan mo na. Huwag ka magpapatalo sa kalaban natin. Ang kalaban natin dito, nauubos ang oras natin. Tumatanda ang bawat isa sa atin. At pahina ng pahina ang katawan natin pag tumanda. Huwag mo nga hayaan na wala kang maaabot, na hindi ka yayaman. Sa buhay na pinagkaloob sa'yo ng Diyos, binigyan ka niya ng pagkakataon. Gamitin mo yan para yumaman at para makatulong sa maraming tao. Kaya ngayon pa lang, inaanyayahan kita. Sama-sama tayo. Kung gusto mo lagi ng gantong usapan, kung gusto mo lagi ako makakwentuhan, mahalagang pindutin mo yung subscribe na yan para lagi tayo makapag-usap. Kakampi mo ko, kasama mo ko, samahan mo ko, join me, subscribe ka na. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Mga kanegosyo, sa totoo lang, walang negosyo ang siguradong sigurado. Ang tunay na sure sa negosyo ay yung taong hindi sumusuko, na kahit malugi ng ilang beses, babangon pa rin, lalaban pa rin, patuloy pa rin, negosyo pa rin. Kahit pagtawanan ng maraming tao, palag pa rin, laban pa rin. Yun ang negosyong magtatagumpay. Dahil ang sikreto sa tagumpay ng negosyo, hindi lang idea, hindi lang yung mga ideyang binigay ko sa inyo. Ang tunay na sikreto sa negosyo, ikaw na may alam ng idea. Kung wala kang tibay ng loob, walang mangyayari yan. Pero ikumpara mo kahit simpleng negosyo yan. Kapag pusong negosyante nagpatakbo, darating ang araw, hindi pwedeng hindi ka magtagumpay. Kapag pusong negosyante ka. Kaya mga kanegosyo ko, huwag niyong tanungin ko anong negosyo ang sure success. Tanungin mo muna ang sarili mo. Ako ba sure na sa pangarap ko? Dahil kung oo, kahit anong negosyo, kahit gaano kahirap, darating ang araw, tagumpay ka. Na kapag naabot mo yung tagumpay na yon, pambihira, hindi mo maarok ang benepisyong ibibigay sa buhay mo. Umpisahan mo na. Magnegosyo ka na. Ito na ang tamang panahon. Tibayan mo lagi. Tuloy-tuloy lang. At magdasal ka lang palagi, ibibigay ng Diyos yan. Sama-sama na tayo sa ating buhay pagnenegosyo. Palagi tayo mag-usap, palagi tayo magkwentuhan. Subscribe mo na ako. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Para lagi tayo makapag-usap. Kakampi mo ko, kasama mo ko. Subscribe mo na ako. Pindutin mo yan, subscribe na yan. At nga pala, ako po ay nagtuturo kung paano maging vlogger. Paano i-promote ang negosyo mo? All about online. Paano i-promote ang negosyo mo sa maraming tao? Gagawin kitang vlogger. Sa isang buong buwang kitang tuturuan. Kung gusto mo niyan, mag-enroll ka na. Mag-enroll ka na sa program na bubuksan ko. Na Be a Vlogger program. 30 days kitang tuturuan. Tungkol sa pagbablog. Tungkol sa marketing. Lahat yan ituturo ko sa'yo. May bayad yan ha. Pero sinisigurado ko sulit yan. Mag-enroll ka na sa aking program. Mag-comment ka lang dyan sa baba na mag-e-enroll ka. At ako nang bahalang mag-message sa'yo. At yun lang po muna. Maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako'y magpapaalam na po muna. Kita-kita po tayo susunod. Ako po muli si Darcel Robles. Mag-iiwan po sa inyo po ng katagang ang tamad. Wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!